Ginoong Michael Ricafort, ekonomista, nasa ating linya. Sir Michael, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Morning po, Mr. Joel at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Hindi na ba titigil to? Ano ba ang projection ninyo dun po sa palitan po ng piso laban sa dolyar? 60 pesos and 55 centavos po. Ang pinakamababa. Record high po yan on a closing rate basis. Nag-intraday high po siya na record din na 60.57. No? Oh my. Yung main reason po kasi yung sa Middle East pa rin po no? Parang kasi patuloy pa rin yung yung gantihan nila, no? Yung attacks nila, yung magkabilang parties, no? Kasi yung dollar din stronger versus the global currencies, kasi hanggat ganyan po yung sitwasyon, nag-hedge po kasi yung mga, kasi we're a net importing country, tapos syempre, bumibili tayo ng hanggat mare, bibili tayo mga additional na mga langis, mga energy products, no? So yung hedging nandoon. Kaya pambayad, meaning to say, nag-hedge yung mga requirement natin, nag-aangkat tayo, ang pambayad po natin dolyar. No? Parang while as a matter of prudence, until the dust settles, hanggat nandiyan yung geopolitical risk na yan, tapos kasi yung mataas po yung pressure ng langis sa world market, this is near the highest in about 4 years since July of 2022. And of course, ibang merkado rin yung finished goods, no? Yung finished petroleum products, di ba? Yung mga gasolina, diesel, yun, mas mataas pa nga po yung diesel compared to say 4 years ago, no? Kaya yun po yung hanggat may uncertainty na ganyan, isa rin kasi sa safe haven yung US dollar on top of the fact na yun po yung pambayad ng mga imports natin. Okay, Sir Michael, nakikita nyo masasampa sa 61 ito? Kung di po titigil itong mga pinuno po ng Amerika doon sa gera laban po sa Iran? Well, ano po kasi, yung for the past about 2 weeks na rin, nag-confirm na yung natin, local authorities natin, nag-intervene sila, no? To smoothen the volatility. Although unti-unti siyang umaakyat pero orderly, no? Dahil nandoon po yung signs ng nag-infuse na ho. Kasi sabi niyo, nag-infuse na ho ng dollar sa merkado ang ating mga otoridad, ang Bangko Sentral, tama ba? Ay, opo, nag-confirm po yan. Nanggaling po mismong announcement officially. Pangalawang linggo na po itong second, parang this is already the second. Pero patuloy yung paghina. Nag-infuse na ho sila, humihina pa rin yung piso. Opo. Parang ganito po yan. Pagka, at least medyo stable naman siya. Kahit paano, umakyat, mga centavos lang po yung movement. No? Medyo orderly. Kasi kung wala po sila, baka mas mataas pa so, po. hindi ho hahayaan niya na pumalo ng 61? Tingin nyo? Ay, hindi. Siguro, parang gano'n na po yung consistent behavior. Kahit magmula po, may isang buwan na po yung gera since February 28, no? Nung nag-resume yung trading na since the war, dahan-dahan naman po yung nangyayari. Dahil, so, nandun po yung telltale signs na ini-stabilize po nila. No, umakyat pero dahan-dahan, hindi po yung parang unlike kung wala sila, iba po yung sitwasyon. Anong epekto nito sa pangkaraniwang mamamayan, yung patuloy na pagbagsak po ng piso? Ay, kasi po syempre yung syempre mahal po yung inaangkat natin, halimbawa langis, no, mahal po sa world market, yung mga gasolina, may doble na po yung tinasang ng diesel, yung gasolina halos halos doble na, tsaka hawig na rin sa 4 years ago, no? So, yun po yung pagka mataas yung inaangkat na langis, pati yung ibang commodities na ini-import, kaya ang pambayad po ng dolyar, nakakadagdag din po yun sa pambayad ng imports natin, no? Kumbaga, yung tumataas na yung presyo ng petrolyo, no? Gasolina, diesel, ay nakikiambag pa din yung pagtaas ng dollar kasi we're a net importing country,
tumataas din po yung import cost, pati yung mga presyo ng bilihin, nakakambag din po siya. Kasi, kaya nga po kaya nag-intervene din yung local authorities natin. Okay. Kasi, ang mandato po nila is price stability or Oh. stable inflation. So, they would do everything, lahat ng measures, no, whether it's kasi they'll try to stabilize the exchange rate. Kumbaga may track record naman for more than 3 years, prior to this war and prior to the political noise na for more than 3 years, at some point nga po hindi yan lumagpas ng 59 mula September Oo 2022 nga ho eh. hanggang hanggang mga early October of 2025. Dahil po sa political noise, sige, inalaw po lumagpas ng a little over 59. Pero unti-unti lang naman din po noon, no? So for the past 6 months, ganun din po yung behavior, no? Dahil nga po doon sa political noise, umakit siya ng 59.25, 59.50. Huli Okay. po natin nakita yung 59.50, January 20, more than 2 months ago. And then dahil nga po dito sa gera, no? Una po nag-60 yan, more than mga pa lang Pero po yan stable na pala ito na maituturing yung pagsampa nito sa 60, 50, 55 ano. So ang bala ko kasi ng Department of Agriculture mag-angkat ho tayo ng pagkain dahil nakikita daw po nila tataas ang presyo ng gulay, tataas ang presyo ng baboy, manok. So considera daw po ng Department of Agriculture na mag-angkat tayo ng mga produktong pang-agrikultura para maprotektahan ang mga mamimili. Kayo bilang ekonomista, tingin nyo this is the right way to go? Ay, opo, yung mga stockpiles, no? Una sa enerhiya, no? Pati syempre, yung pagkain, lalo na yung mga, as a matter of prudence, energy security, yung food security. Parang, dapat talaga may buffer talaga tayo, sufficient yung supply, and naka-diversify din yung supply sources. So, yun din yung parang, ito rin yung leksyon ngayon ng krisis sa enerhiya. Sa enerhiya kasi walang makalayag na walang makarating na bago yung mga bago supply from the Middle East, medyo nakaharang pa rin po kasi sa Strait of Hormuz, hindi po makalusot doon That's 20% of the world's crude oil supply and LNG. So kaya nga po critical kung ano man yung inventaryo na hawak natin sa enerhiya. Ganun din po sa food security, no? Parang yun din po yung lalo na yung mga wala tayo, no? Yung mga ini-import din natin. Pero mas critical po yung sa enerhiya, no? Dahil ang concern po kasi niyan, pag mataas yung sanga-sanga po yan, mataas yung petrolyo, yung gasolina, diesel, mataas yung transport cost yan, pag binabiyahe yung mga pagkain, di ba, galing po yan sa malalayong probinsya, dadalhin po yan sa mga palengke, sa mga cities, no? So, may pass-through, no? Kaya nga po, yun din po, may subsidiya din sa agricultural sector, sa fisher folk. Kasi yung bangka, yung fishing vessels, malaking part ng cost po nila, krudo. Ito lang. Yung mga Ito lang Sir Michael kasi ang sinasabi po na ilang mga pandaigdiga ekonomista, yung mga eksperto, nakikita ho nila na maaring kung mahinto man ito, kung ihinto man ni Trump, ni Netanyahu yung pakikidigma sa Iran, ang epekto daw nito hanggang 2028, 2027, 2028 na. Kumbaga, hindi ho mag-stabilize yung mga pangyayari until 2028. Ganun ba nakikita nyo rin? Kasi kung ganun na nakikita natin, mas malala po ito sa pandemic, Sir Michael. Ay, kasi po, alam nyo po ba, yung link po niyan, Mr. Joel, ngayon, di ba yung petrolyo? Opo. Kasi, yun, wala po makalabas ngayon basta-basta, no? Yung apparently, nakakapekto sa fertilizer prices yan. Kaya nga po yung food security medyo kaya nakasanga-sanga rin sa pag tumataas yung presyo ng fertilizer dahil
hindi makalabas yung apparently natural gas pala yung raw material niyan, no? Eh Mm. hindi 20% more, about 20% ng natural gas dumadaan din po doon sa Strait of Hormuz, hindi po makalabas, no? So yun din po yung ina-anticipate, no? Baka tumaas yung presyo ng fertilizer, pati yung syempre, o kundi kung yung supply medyo bukas sa world market, pati yung pag-produce ng pagkain apektado. Medyo Oo. sanga-sanga po Tapos nobody So knows ang kasi epekto kung hanggang ganong katagal, hanggang 2028, mahintuman ito. Humintuman yung dalawa, magkabate. Pero yung nalikhang epekto nito sa world crude price, talagang 2028 pa bago maibalik sa dati. ay yun po, Mr. Joel, kasi ang problema po in recent days, pati inaatake na rin ng ng Iran. Well, actually parehong sides, no? Opo, opo. Ina-attack nila yung energy infrastructure ng isa't isa, yung mga natural gas facilities, Talagang halimbawa, matagal yung maibalik ano, pagka oh, pinasabog mo yung mga infrastructure na yon. opo, it would take a while, no? Yung Oo. kasi inattack din yung mga malalaking natural gas infrastructure ng Iran. Tapos gumanti naman si Iran. Tinira niya naman yung walang kinalaman tong yung Qatar, yung isa sa pinakamalaking natural gas infrastructure, inattack din niya. So, kaya nga po isa yun sa dahilan bakit tumungtong sa 60, no? Yung dollar peso kasi dahil nga po do sa yung mga epekto ng yon, no, na involved na rin yung energy infrastructure, no, kasi tama, it would take a while, demand and supply yan kung damage yung mga iyon, no, hopefully hindi na lumala, hindi yung gantihan nila sa energy, kasi yun din po yung parang yung bantaan nila Opo. since last week 'di ba, parang sabi kasi ni Trump noon, more than a week ago, sige, parang sabi niya, in-extend niya lang to April 6, no? Parang inyong gantihan lang. Ang kondisyon, i-reopen yung Strait of Hormuz ng Iran. Mm. Kasi kung hindi niya ginawa yun, sabi niya nga, titirahin yung power plant sila malalaki. Tapos ito naman si Iran, ganun din yung bata. Pag sila inatake, gagantihan din nila yung kahit yung mga walang kinalaman sa Middle East. Naku, Titirahin din yung mga energy infrastructure, pati yung mga Opo. desalination plants, yung mga tubig, no? Yung mga ganun yung apektado. Kaya nga po mga umaasa, Sir Michael, na sige sana pagdasal natin mahinto na ito, magkabati na yung dalawang panig na yan, pero yung epekto ho nito matagal. Kaya ito paghandaan po natin mga kapuso hanggang 2028, sana nga mahinto na ng biglaan. Para hanggang 2028 lang po ang kasi baka lumagpas pa po sa 2028 kung tatagal po itong labanan na itong Iran tsaka US. Sana ho pagsalikupan ng Espiritu Santo itong mga tumigil na. Parang no, wala po talagang nakakaalam sakto kung kailan mag-end ito, no, yung gera na to, no? Kasi actually tama po. Sana naman itong warring parties, no, both sides, they will come to their senses. And kasi apektado tayo lahat. Wala tayong kinalaman. Ang buong mundo po. Ngayon, binabayaran natin ang mahal-mahal ng diesel, ang mahal ng gasolina. Tataas yung mga apektado yung ibang presyo ng bilihin. Kasi sanga-sanga po yan, no? Kaya nga, yun din po yung yung na lang po talaga, yun ang mas sigurado, tataas yung presyo ng mga bilihin, yung inflation, kaya nga po buong mundo, tinatrabaho din po yan ng mga central banks, yung mga local authorities, para maibsan yung risk ng pagtaas ng presyo ng bilihin. And yun po, tatagal ang epekto nito sa iba't ibang panigunan ng mundo sa sangkatauhan na mismo, mga kapuso. Pagdasal na lang po natin na kayanin po natin na ito'y habang tumatagal kayanin po ng mga tao itong mga nangyayaring ito sa mundo, mga kapuso. Sir Michael, salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Opo, maraming salamat din po, Mr. Joel, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Michael Ricafort, ekonomista, mga kapuso, the most hated person ngayon. Yung Iran tsaka yung Amerika, mga kapuso, no?